is about God calling. Ayan. Yun po. Hindi ko po lang mamalayan, hindi ko lang po malubos maisip bakit natatapat sa akin itong mga gantong klaseng turo. Aba, minsan bubuksan ko kasi meron po akong para sinusundang scriptural guide. Kada bubuksan ko, Lord, bigay mo sa akin, pakita mo sa akin kung ano yung tuturo ko this coming year. Biglang, kung hindi, here I am, send me, nakaraan po, tapos let's get plugged into the power. Tapos ngayon, God calling. I mean, siguro, it's time for us to realize na may gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Hindi lamang po sa leaders ng simbahan ito, baging sa bawat isang miyembro ng simbahan. Kahit yung mga bata, alam ko may mga reason kung bakit natututo yung mga bata, lalo sa gantong gawain. So, bilang panimula po, basahin po natin ang ating key verse. So, 1 Corinthians 26:31. Yan po. Sunod po sa Remember, sunod. Yan, medyo malaki. Yan, sinasabi po dito sa 1 Corinthians 26:31, brothers and sisters, think what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. So verse 27, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. And tandaan po natin, God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and all the things that are not to nullify the things that are. So 29 po, so that no one may boast before Him. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Ang Diyos po mapagpala ng kanyang pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po saglit ang manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming po salamat sa oras na binibigay sa amin ngayong umagang ito, na para po pag nilay-nilay ng iyong salita, pag-aralan ng iyong revelation sa amin, Panginoon, ngayong umagang ito. At salamat din po, Panginoon, simula pa lamang po sa aming fellowshipping, sa aming pong pag-awit sa iyo, alam po namin ang presensya niyo, patuloy namin nararamdaman, Panginoon. At alam po namin, patuloy namin mararamdaman sa aming pong mga buhay. Lalong na sa oras na ito, Panginoon, ay hinihiling namin ang iyong wisdom, ang iyong katalinuhan, Panginoon, ang iyong magagandang ibabahagi ng revelation sa amin ngayong umagang ito. Nawa, ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan, wag ang aming pansariling kaalaman ng mga ibabaw, kundi ang iyong kabanalan lamang ay yung magagandang balita sa aming Panginoon. Maraming po salamat. Hawakan niyo rin po ay mga kapatid na makikinig at makikibahagi sa pag-aaral nito, Panginoon, para po lubos silang malaman at matutunan ang mga gusto niyo ipahayag sa aming Panginoon. Maraming po salamat. Ikaw mataas na 11 oras ng gawain ito, Panginoon. Ikaw lamang, none of us but more of you, God. Maraming po salamat. Sa iyo po na binabalik ang lahat ng papuri. Pasalamat ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi namin. Amen. Amen and amen. So sinasabi po dito, God calling. Amen. Sino po naka-experience sa inyo na yung tawag kayo ng tawag, hindi kayo sinasagot? Di ba nakakainis po? Ako po na. Siya ba si Mimi? Siya po kasi minsan, nakasilent palagi yung phone ko pag nasa work. Ngayon, nagre-ring naman kasi naka-silent nga lang. Pero syempre, pag may urgent na kailangan sabihin, hindi naririnig. So, siguro 20 missed calls o 10 missed calls, nakakainis po, di ba? Yung feeling na nakakainis na tawag ka ng tawag, hindi sumasagot. Ano pa kaya ang Panginoon? Ganun lang ang bottom line nun. Ilang beses ka nang tinatawagan, hindi ka pa sumasagot. Pero nakikita mo na, miss call, sige, miss call. Pero, parang nakaka-discourage na tatawagan ka pero hindi ka sumasagot. Hindi ka man lang nagre-reply o nagte-text. O kaya maglagay ka sa voice message mo na I'm unavailable right now, I'll give back to you. I'll call back pag may free time na. Pero wala eh. Buti pa yung cellphone natin, merong ganong klaseng voice message. So, pag may tumawag at wala ka, sasabihin siya, tatawagan kita. Paano ang Panginoon? Tayo ba, may sarili ba tayong voice message pag tinawag tayo ng Panginoon? Wala po, di ba? Kumbaga, personally, pag tinawag po tayo ng Panginoon, it's for us. It's our decision to make the call. Amen? To take the call pala. So, yun po. Sa pag-aaral po natin ngayon,
hihimay-himayin natin ano ba yung mga katangian ng mga taong tinawag ng ating Panginoon. Magugulat po tayo sa ating pong pag-aaralan. So, una po, bilang introduction po, God calls people. Yan. Wala akong remote. God calls people. Tayo pong lahat ay tinatawag ng ating Panginoon. Sino po naniniwala dito? Amen? It's how we respond. Yun yung pagkakaiba po. Lahat po tayo nandito, lahat po ng tao sa buong mundo, tinatawag ng Panginoon. It's just how would your reaction be? Ano bang magiging response natin? Tulad sa Old Testament, si Adam and Eve, nung sila nagkasala, tinawag sila ng Panginoon. Adam and Eve, nasaan kayo? Parang sa kayo nagtatago. Nagkasala sila, tinawag sila ng Panginoon. Kahit na nagkasala sila, tinawag pa rin sila ng Panginoon. Ganon din si Noah. During those violent age, marami ng kasalanan, marami ng masasamang tao sa buong mundo. At nangusap ang Panginoon, tinawag ng Panginoon si Noah, sinabing gumawa ka ng arko, at in this few years coming, gugunawin natin ang mundo by means of flood. So, yung gusto niyo po manood ng Noah, mayroon po sa kabila. Din po, yung children, nanonood po sila ng Noah. So, yun po, tulad nun, ganun din po, sa Old Testament, kahit sa present time, tinatawag po ng Panginoon ang bawat isa po sa atin. And God calls people today. Sinasabi nga po dito, sa God calls people to salvation. Sa Matthew 11:28-30, mababasa po natin dito, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, for you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Siguro po lahat po sa atin, lalong-lalong mga Pinoy, wala pong sino man ang makakalimot sa kantang ito. Baga, ano bang title niya? Yung "Come to me, all of you are tired." So, bata pa po ako, kinakanta ko na ito. So, ito po yung isa sa tawag ng Panginoon. Ano po? Basil Valdez. Ayun, Basil Valdez. Yung sa video, okay po. Ayun. Titignan ko ulit. Yun po, ito po yung pinapangako ng Panginoon. Kung paano niya po tayo tinatawag niya po tayo, hindi lamang para, kumbaga, parang trick lang ng Panginoon. Hindi po tayo pinatitripan ng Panginoon pag tayo po tinatawag niya. We are called for a purpose. Bawat sa po sa atin, tinatawag niya tayo dahil alam niya, may nakikita niya siya sa bawat sa atin, yung capabilities natin, yung abilities natin to be used of God in His ministry. Amen? Kapag tinawag tayo ng Panginoon, sinabi nga, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle in heart." Hindi po niya tayo tatawagin para pahirapan. Amen? Siguro sa buhay Kristiyano po natin, sabi natin, kung kailan naging Kristiyano ako, saka ako naghirap, saka ako nahirapan. It's your test of faith. Amen? Kaya tayo dumadaan, lahat ng Kristiyano, kahit lahat ng tao, dumadaan sa pagsubok. Amen? It's how you rely on God. It's how you trust on God's calling. Yun pong importante. Lord, tinawag niyo ako dito. Tinawag niyo ako sa ganitong ministeryo. Alam ko, Panginoon, may gagawin pa kayo mas magandang bagay sa buhay ko. Amen? So, ganun po dapat yung maging attitude natin. We must think positive. Amen? Tayo po, tinawag ng Panginoon, hindi lamang sa pansarili nating kakayahan o sa pansarili nating kapakanan. Ang pagtawag po sa atin ng Panginoon, kasi tayo po may mga personal na buhay na tayo. And ministry and serving God and having a ministry in this church is one part that God wants us to be in. Yun yung pagtawag sa atin ng Panginoon. Ganun din po, sinasabi nga dito, God calls people to service. Sa Romans 1:1, tulad ni Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. I mean, si Paul po, bago po siya tinawag, he's one of the greatest persecutor ng Christian during Jesus, yung sa panahon po ng ating Panginoon. He was one of the, ito yung Duterte ng mga Kristiyano. Walang sinisino. Basta nalaman niyang Kristiyano ka, he will persecute you. He will, kung may nakita siya, isusumbong ka sa authority at yung Kristiyano yun mapapersecute. I mean, kahit siya personally, he's a great persecutor of the Christian during those days. But,
God in His calling Paul, nagbago from Saul to Paul. So he was changed. Hindi lamang po sa pangalan, kundi sa attitude niya, the way he looked at life and the way he looked at Christ, and especially the Christians. So, nung tinawag po ng Panginoon si Paul, ganun po yung nag-ano siya. He was set apart for the gospel of God. Tinawag po siya para ipangaral ng salita. At yung dating pinipersecute niya, siguro natatakot sa kanya. Nung pag nilalabitan na siya, umaatras na lahat. Pero, nung binago po siya ng Panginoon, all was totally different. 180-degree turn. Talagang tinalikuran niya yung kanyang masamang ugali dati. And he was one of the greatest apostles in Christ's time, during those time. So, sasabihin po natin, sino ba yung mga tinatawag ng Panginoon? Who does God calls? God calls the foolish. Amen? Tayo pong lahat, tayo po yung nagdaan sa pagkabata, nagdaan sa pagiging sanggol. Tayo po, hindi natin alam yung future natin. Merong mga lumaki na basagulero, may mga lumaki sa magandang ugali. But, I will tell you, I will personally attest to this teaching. Kasi, yung mga tinatawag ng Panginoon is the foolish, it's the weak, and they're the one who are despised ng community. Yung baga parang iniiwasan ng community. Sa una po, God calls the foolish. Tulad ni Zacchaeus. Sa New Testament po, si Zacchaeus was a shrewd tax collector. Talagang itong pinakamabangis na BIR agent siguro. Sa panahon kasi noon, na during those time, ang tax collector po talaga pong kinaiinisan, kinamuhian ng tao ng lipunan. Kasi sila po yung mga ina-assign na mga hari to go knock into houses. Hello, bayaran na ng buwis. Sinabi ng Roman Emperor, ganito ang babayaran nyo. Minsan, yung sinasabi, kunin mo lang 5%. Siya siguro kukunin niya 50%. So, yung commission niya, ayan, commissioner nga. Kaya magaling, greatest commissioner siguro to sa tax. So, kung sinabing, pag may ginawang decree ang Roman Empire, na you get 10% of the taxes from all people of my land, siguro papatungan niya ng triple o hindi natin alam. Pero, mga tax collector po talagang kinamumuhian ng tao kasi yung mga naghihirap, lalo naghihirap, yung mayaman, lalong yung mayaman. So, hindi na po iba yung naririnig natin sa Pilipinas na yung mahirap, lalo naghihirap. So, during those times, ang nangyayari na po yun. Si Zacchaeus po, ang talagang goal niya in life is to get rich. To accumulate money and to cheat others para lang sa kanyang kapakanan. But one day, when Jesus came, siya po si Zacchaeus po ay small in stature. Ano po siya? Cute ang height. Bansot po siya, si Zacchaeus. Pero imagine, sa illustration po, parang matangkad pa si Zacchaeus, di ba? Umakyat po siya sa sycamore tree. Yung sycamore tree po, yun po yung mataas na puno na panay-tinik. Bago ka makapanig, siguro sugat-sugat ka na. But due to, siguro, interested siya makita si Jesus. Umanik siya sa puno ng sycamore. Andun siya hanggang sa makita siya ni Jesus. Hindi siya kilala personally ni Jesus. But when Jesus saw him, He called him by his name. Zacchaeus, come down by that tree. So tulad po natin, tinatawag po tayo, hindi ika dito. May papagawa ko sa'yo. Hindi po. We are called by our names. Halimbawa, Kuya Lloyd, mag-worship leader ka na. pag nangyaring worship leader na si Kuya Lloyd, ay malapit na dumating ang Panginoon. Hindi po, joke lang. Naka 100 po sa video kaya. May picture po yan, papatunayan sa inyo. Yun po, pag tinawag po tayo, we are called by our names, not by our positions, not by our standings in the community. Amen? Tinawag po tayo, Jeff, dito ka, punta ka dito, maglingkod ka sa akin. Ate Dory, eto, ganito gawin mo. We are called by our names, not by our positions. Hindi ko sinasabing, yung tinatawag ng Panginoon, mga foolish, ha? Kumbaga, ginagawa niya ng paraan, ginagawa ng Panginoon, tumatawag siya ng nobody. Kumbaga, hindi naman tayo talaga, tulad natin, hindi naman talaga tayo maano sa lipunan. Kumbaga, hindi tayo influential. But, as regular people of this land,
parang inano niya tayo, tinatawag niya tayo, at pinipili niya tayo. Yun ba? Isa pa, si foolish Jonah. Tinawag niya po si Jonah, who tried to run away from him. Yun, pinapadala po siya sa Nineveh, no? Pinapadala po niya sa Nineveh, pero ayaw niyang magpadestino. Taka siya ng takas. Hanggang sa nasa bangka siya, nilamon siya ng malaking isda. Huwag na po natin hayaan na labunin pa tayo ng malaking isda o balyena bago tayo sumunod sa Panginoon. Amen? Ito po, Jonah, in his thinking as a human being, kala niya matatakasan niya ang Panginoon. And in turn, talagang nilamon siya. Hindi naman in-specify kung talagang balyena o ano. May malaking isda. Ang siguro mas malaking hito ito na kinain si Jonah. At talagang dinala siya dun sa destinasyon niya. So, ito po, tulad ng mga tao ngayon, tulad ng mga hindi pa talagang lubos na nakakilala sa Panginoon. Kahit mga Kristiyano, I mean, it's hard to admit, kahit mga Kristiyano, we try to run away from Christ. We try to run away to God's calling. But hindi natin kayang takasan yung patawag sa atin ng Panginoon. Hindi man ngayon, in the near future, tatawagin tayo ng Panginoon to do His ministry, to spread the gospel. Ayun first and foremost. Ganun din po, He calls the foolish to wisdom and eternal lives. Tulad po, yung bawat sa po sa atin, maaaring mangmang tayo noon sa pag-aaral o sa pag-unawa sa Biblia. But in time, we are going into a maturity process. Patuloy po tayong habang lumalalim tayo sa Panginoon, lumalapit tayo sa Kanya as lumalalim palalo yung pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos, sa revelation niya, at kung ano ang Diyos sa ating buhay. Amen? So, hindi po tayo kailangan wag po tayong tumakas dahil hindi po tayo talaga makakatakas sa tawag ng Panginoon. Kung sa tawag ng tanghalan po, nakakatakas kayo. Sa tawag ng Panginoon, hindi po kayo pwede makatakas. Yun po, ang susunod po, God calls the weak. Ayan, yung mahihina po. Tulad nun sa isang illustration dito, God calls the weak. Ay, mali po yan. He called the prodigal son. Yan po yung prodigal son. Kung maalala niyo po yung prodigal son, talagang kinuha niya yung inheritance niya in advance. Hindi buhay na buhay pa yung tatay niya, malakas na malakas pa. Kinuha na kaagad yung parte niya sa inheritance ng ama niya. This man was so weak, he was really out of control. Sa sobrang kahinaan niya, yung mga nakuha niyang inheritance, talagang in-spend niya lahat. Nagpakasawa siya, in-spend niya ginastos niya yung pera niya. Tungo dun sa ano niya, yung sa mga luho niya, siguro nag-party-party, hanggang sa end of the day, makakita niya yung sarili niya, nandun sa kulungan ng baboy, kinakain na kung ano yung kinakain ng mga baboy dun sa kulungan na yun. He fell to that very deep, very bottom stage of his life na talagang walang-wala na siya. And all he did was bumalik siya. But God, as prodigal sons, talagang tinanggap tayo ng ating Ama. I mean, bukas palad niya tayong tinanggap. When we were sinners then, talagang party-party tayo, inom tayo, smoke tayo, or gawin natin lahat ng bisyo natin ang gusto natin. Adultery, all forms of lust, kung ano-anong klaseng kasalanan ang ginagawa natin. But God, when we accepted Him, He accepted us. Kumbaga, huli. Buong buo. Hindi niya sinabi, teka, ba't kita tatanggapin? Ganto ka dati ganto ka kasama noon. Sinasabi nga dito, God called the weak people to do mighty things. Yung tulad ko nga, yung isa pong madalas kong example sa inyo, yung kaibigan ko po na, actually mas matanda po siya sa akin. He was known in our community as talagang drug addict. Pag titignan niyo po siya, talagang drug addict po. Hindi po kayo magdadalawang isip na pagtingin niyo sa kanya, sa appearance siya pala drug addict po siya. When we were starting in the ministry, sa sobrang tiwala ng pastor namin sa kanya, he was helped to lead the ministry. Yung pag-aayos po ng yung maintenance, yung paglilinis po. Talagang sa maliit na bagay niya pinagkatiwalaan siya ng head pastor namin. At hindi siya nagkamali kasi ngayon po, he's one of the satellite church ministers
ng local church po namin sa Pasig. He's a pastor already at naungusan niya pa po yung mga kasabayan niya. Yung iba po na papunta na sa pastor, bigla pang tumalikod. Parang nakakahinayang lang na you were given a chance to serve God and you turned it down. Nandun ka na eh. Pero yung kaibigan ko yun, and I'm very proud of him kasi not just for his achievement but for what God has done in his life. From drug addict to pastor, sino makakapaniwala po nun? Marami na naririnig tayo. May mga ex ko, meron nga po ako napanood sa YouTube, he was like a member of a gang, parang notorious gang sa Amerika, sa California. Lahat ng mga gang signs, yung mga tattoo, nakatattoo na sa kanya. But God spoke to him. He was called by God nung nasa kulungan po siya at naging pastor po siya. And yung mga tattoo po niya, yun yung nagiging testimony niya. Itong tatong to symbolizes that I murdered a number of people. Murderer po siya. Talagang pag napasok po dun sa ganong klaseng gang, talagang may marka ka na nakakapatay ka na, nangbubugbog ka na. Lahat ng kasalanan na maaaring gawin ng tao na gagawa na yun. But then God called him and he was chosen to spread the gospel of God. Tayo po hindi ganun. Hindi tayo mga ex-con o hindi po tayo mga drug addict o hindi po tayo talamak na kriminal sa Pilipinas. But God, when God called you, it's your choice to respond. Amen? Wala po tayong dapat ikahiya sa pagtawag po ng Panginoon because it's a great privilege to be called of God to do His ministry. May mga ilan pa po sina D.L. Moody, sina Mel Trotter, sila po yung mga untrained sa ministry, mga drunkard sila noon, na during those early 1900s, sila po yung mga ginamit ng Panginoon to establish a big church in America. So, ang tanong po, why does God use nobodies? Nobody but you. Ha? Wala po. Wala po tayong ibang iano. God uses nobody to show the power, that God could show the power to change lives. Amen? Si Kuya Doming po. Si Kuya Doming po, yung testimony niya po was very striking kasi ganun din po siya. Sa mga basag ulo siya yung starter. Siya yung unang sasapak. Kagulo na. Andun po tayo, dumaan tayo sa ganung klase from darkness into light. Like Kuya Doming, he was brought into the light. Dati hindi niya pinapansin. Nakarinig siya, nataniman siya hanggang sa eventually, when God called him, he surrendered his life to Him. Salvation was imminent. Baga ibibigay ng Panginoon. Ang kailangan natin tanggapin muli natin ng Panginoon. Nung pinanganak tayo, we are all God's creation, but when we're growing up, we turn away from God. Kasi masarap yung magkasala. In a colloquial term, masarap magkasala dahil masarap gumawa ng kasalanan. But if you turn back to God, that's the time you experience the real blessing of life. Lalong-lalo na kapag nasa Panginoon ka. Sa bawat sa po sa atin, lahat po tayo nakaka-experience nun. Na dati, nung pag may problema, talagang nasa isang tabi lang tayo, nagmumukmuk tayo, wala tayong ginagawa, kundi, Panginoon, ba't mo ginawa sa akin to? Panay ganun tayo eh. Ba't mangyayari sa akin to? Hindi naman dapat mangyayari sa akin to Tumutulong naman akong tumawid yung matanda sa kalsada. Good deeds cannot save you. Amen? Diba? Hindi tayo, porket nagbigay tayo sa simbahan ng isang van para gamitin sa simbahan. Walang mangyayari yan. But if you receive God, and the salvation is there, yung promise ng Panginoon, palagi kasama natin. Amen? Sino pong makakapagpatunay na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon? Amen. Talagang hindi tayo papabayaan ng Panginoon. At yung isa pa po, thus people will see the miracle and turn to Christ. Kapag po tayo nabago ng Panginoon, amen, personally, kapag nakita po yung pagbabago ng tao sa atin, magtataka yung mga tao, ano ba yun? Bakit iba ka ngayon? Iba yung aura mo ngayon. Dati pag stress ka sa trabaho, nagbabalibag ka ng papel sa lamesa. Ba't ngayon parang chill-chill ka lang? Pag nalaman nila na, because I have Christ in my life.
Dati po, pag sa trabaho po, kapag po yung may mga makukulit na kontrakto, talagang sumisigaw ako sa telepono. Parang, the more you grow in Christ, the more you refine. Parang ang diamond, di ba? You were taken out of the rough. Yung mga impurities andun pa. But as you grow old, as you mature, as you grow in deeper sa pagkakilala sa Panginoon, unti-unti niya tayong i-refine eh. Baga, dati, parang madali tayong magalit, madali tayong mag-curse. Pero pag nakakilala tayo sa Panginoon, that's when the change starts. At yung change na yun, it will be infectious. Kapag nakita tayo ng mga dati nakakilala, dati, ito pa yung una nagyaya sa akin uminom ah. Ito pa yung nauna sa akin magyaya na mag-disco. Pero ngayon, iyayaya ako sa Bible study. Iba natatakot kasi Bible study. Nako, maraming doon. Ganun. Kung dati po ay kasi yung mga bata pa po, nung bata pa, hindi ko po sinasabi matanda ako ah. Dati po. yung bata-bata pa po ako sa ministeryo, pag sinesyaran kasi hindi rin sila maniniwala dahil bata pa ako. Atin po kayo dito sa Bible study, sa bahay po namin. Nako! Hallelujah! Halibuyas! Lahat-lahat na nung panlilibak. Pero nagugulat din ako, yung habang dumadaan yung taon, yung nagsasabi sa akin na yun, Christian na rin. Kaya, ikaw sinasabihan mo pa kami ng ganto-ganto, pero mahuhuli ka rin pa rin ng Panginoon. Huwag masisilo ka pa rin yun. In the end, it's God's calling. Amen? So, yung pangatlo po, God calls the base and the despised. Hindi po ito yung chili despised. And po, He called the woman of the well. Tulad po niyan, yung Good Samaritan po. She had been married for 5 times and was now living with one that is not her husband. So, ganun po kamakasalanan itong babaeng to. But when Christ happened to pass by the well in Samaria, nakita niya po itong babaeng to at nanghingi po siya ng tubig. Baka meron ng tubig kasi nahawa ko. Binigyan po siya ng Samaritan woman. At sa pagbibigay ng babaeng yun sa Panginoon ng tubig, in return, Christ gave her the living water. Yung thirst po ng babaeng ito, spiritually was quenched. So yung uhaw niya sa Panginoon, it was quenched by Christ. And ginamit po itong Samaritan woman na to para po mas marami pa pong tao makakilala sa kanya. Sa panahon po dati, tulad po ng mga tax collectors po, si Zacchaeus po, balikan po natin. Si Jesus po, nung nakita niya si Zacchaeus, hindi po siya inimbitahan ni Zacchaeus para mag-dinner sa bahay. Si Jesus po nag-imbita sa kanya, Zacchaeus, I will have dinner with you in your house. Amen? Hindi po. Tulad po natin, tulad po ng Samaritan woman na to, may maaring ang iba nung nakita niya nakipag-interact siya kay Zacchaeus at nakipag-interact siya sa Samaritan woman who is very parang polygamous. Tama ba? Polygamous, marami. So, yung makikipag-interact lang siya sa mga taong ito, he was supposed to be considered unclean na rin. Kasi nakikihalubilo siya sa mga mandarambong ng tax, mandarambong ng buwis, tapos yung sa makasalanan ng babae. But Christ never thought about staying away from this person, these people. Kasi sila yung mas nangangailangan ng tulong ng Panginoon. Tulad din nun, ina-encounter niya po. Yung una pong, meron pong nakita akong pag-aaral dito, yung sa Jewish custom na binrape po ni Jesus Christ when he met up with this woman. Ang una po, when bawal po makipag-usap sa babae nun. Amen. Lalo na sa panahon na yun. Yung pangalawa po, he was a Samaritan woman, a group the Jews totally despised. Talagang kinamumuhian po ng mga Hudyo itong mga Samaritano na ito. Yung pangatlo, yung paghingi niya ng tubig at doon sa Samaritan woman at uminom siya,
he was ceremonially unclean. Kumbaga, uminom siya dun sa unclean water na binigay ng unclean woman, kaya unclean na rin ang Panginoong Jesucristo. But God never thought about it. Kasi alam niya, mas marami pa pong gagawin ng Panginoon sa kanya. I mean, mas marami pang gagawin himala sa babaeng ito. Kasi when this woman totally turned his life to Christ, many were saved because of her. Ganun din po. Isa po example, si Mary Magdalene po. Yung mga harlots, yung mga lepers po, ito po yung mga tinawag ng Panginoon. Sila po yung mga dinidespise ng community. Isa po is yung si Mary Magdalene. Siya po yung prostitute talaga. Yumayaman siya dahil sa kanyang prostitution na ginagawa. But when he met Christ, he broke the alabaster jar, used his hair para punasan yung paa ng Panginoong Jesus. The alabaster jar is probably those time a year's worth of salary sa mga tao noon. But dahil nagpakambaba si Mary Magdalene, dahil tinawag siya ng Panginoong Jesucristo, he broke everything. I mean, he broke the most precious thing that any person could have at those time. And nagpakambaba po si Mary Magdalene. And true to God's word, pinatawad po siya ng Panginoon, and she was saved. I mean, she was considered as one of the greatest saint ng Christian Church, si Mary Magdalene po. At nakakatuwa pong isipin na ito po mga tao ito, mga outcasts, yung mga kinamumuhian ng lipunan, sila po yung binigyan ng salvation, and they made full use of it. Kumbaga, yung benefits ng salvation na binibigay sa atin ng Panginoon, yun yung binigay sa atin, yung full benefits ng pagtanggap natin sa Panginoon bilang personal nating tagapagligtas, yun po yung natatanggap po natin sa Panginoon. Amen po? So, He's still calling outcasts to salvation because of His love. Many would hear yung sa mga balita po, yung mga ganitong klaseng tao, mamamatay na, bigla pang humaba ang buhay because they receive God's salvation. Hindi lamang nila tanggap yung salvation ng Panginoon, na-receive din nila yung life, yung additional life na binibigay sa kanila because they still have a mission to spread the gospel. Yun po. And tulad nga po, going back to Zacchaeus, when God invited Himself to Zacchaeus' house, yun po ang tulad ng ginagawa niya sa bawat isa po sa atin. Ang Panginoon po kumakatok sa ating mga puso, tumatawag sa cellphone ng ating mga buhay. And He's asking us, are you ready for my call? Will you take my call? Accept or decline? Yun po. Sa susunod po, have you thought you are out of the reach of God's love? Isa pong katanungan na iiwan ko po sa inyo bilang conclusion po sa ating pag-aaral. Have you thought you are out of the reach of God? I think you're really not out of reach of God's love. Ganun din po. Are your sins too serious to be forgiven? No sin is too big that God cannot forgive. And God is a very faithful and forgiving God. Maliit man, malaking kasalanan, pinapatawad ng Panginoon. And it's the salvation of God that He's giving to us. God is calling you, each one of us, to salvation and service. Amen. Sa bawat isa po sa atin, nakahanda po ang salvation po. Hindi po pinagdadamot ng Panginoon yan. Ang service din po sa Kanya, hindi po pinagkakait ng Panginoon. I mean, sa atin po, sa munting simbahan natin na ito, hindi niyo po namamalayan unti-unti po kayong ginagamit ng Panginoon. Amen. Hindi po malayong isipin natin na in the near future, you will be leaders as well. Tatayo po kayo to lead a group of individuals who will be your disciples. Sila po yung kayo po yung magiging leaders nila sa isang cell group. At nakakatuwa pong isipin dahil ang Panginoon po, hindi po nagkakait ng kahit na ano sa Kanya po mga anak, lalong-lalo na ang salvation. I mean, when God calls you, may kasama pong benefits yun. Financial, spiritual, emotional, lahat po ng aspeto na ating buhay, it comes with a blessing when we accept Christ, and lalo na if you accept His call. Amen. Bilang pagtatapos, God is calling you. Will you respond to His call? That's a question I'm giving to you right now, and it's for you to contemplate
pag-isipan niyo po. Bawat isa po sa atin, tinawag po tayo by our names and we are called to do service sa ating Panginoon. Maliit man o malaki, it's a service and it's the heart that God is looking towards you. Hindi po natin kailangan maging matalino sa particular na bagay. God uses the foolish. God uses the weak. God uses the base and the despised. Because God uses nobodies to be a somebody in this world, lalong-lalo na sa ating lipunan. So, I hope that I've inspired you through the message of Christ brought to us and the revelation, may the revelation of God be upon you sa ating pong pag-iwahiwalay. At ayan, bago po tayo tuloy ang magtapos, kantayin po natin yung Came to My Rescue. Ayan po.